Habang ang ibang ina, pinakaabangan ang milestone ng kanilang sanggol tulad ng unang ngiti at paggapang. Si Neriza, ang pagmulat ng anak na si Lily tuwing umaga ay isang tagumpay na para sa kanya. Morning po, pinapainitan ko po si baby. Pagkatapos, pinapadede ko po siya. Pinaliliguan po araw-araw. Pag binibigay po yung mga pangangailangan ni baby, minamahal po namin siya. Pagkapanganak pa lamang kasi ni Neriza, tinaningan na siya ng doktor na 24 oras lang posibleng mabuhay ang anak niya. Araw-araw po, pumapasok po sa isip ko na isang araw mawala si baby. Sakit talaga kasi hindi po ano yung kondisyon ni baby. Halos araw-araw, gabi-gabi, pinipray ko po na sana tumaas pa po ang ano niya para makasama po namin siya kahit ganyan siya po. 5 buwan pa lamang na ipinagbubuntis ni Neriza si baby Lily, na-diagnose ito na mayroong microcephaly o yung kondisyon kung saan ang ulo ng sanggol ay mas maliit kaysa sa karaniwang sukat para sa kanyang edad. Siyempre, masakit bilang isang ina na makita po si baby na ganyan. Masakit talaga po. Ayon sa pediatrician na si Dr. Barbie Baring, kapag may microcephaly ang isang sanggol, ibig sabihin, posibleng nagkaproblema sa pagdevelop ng utak. Ang brain at ang skull ay sabay yan na nagdi-develop. Habang lumalaki ang utak, lumalaki rin ang skull. So, kaya may mga fontanelles. So, may mga pagkakataon na nasa loob pa lang ng sinapupunan ay nahahamper ang development. Bukod sa naiibang itsura, hirap din daw kumilos at bumalanse si baby Lily. May problema rin siya sa paningin, pandinig, pati sa paglunok. Maliit po talaga yung ulo ni baby, tapos may bukol po siya sa bandang likod po. Yun po yung parts ng brain ni baby. Hindi nakakaupo sa kanyang expected na time frame na siya ay makaupo. Hindi siya nakakalakad sa expected age na siya ay makapaglakad. Hindi siya nakakapagsalita kaagad. So those are mga important na developmental milestones na kakailanganin na aabangan. So ang mga bahagi ng utak na naaapektuhan ng microcephaly ay ang cerebral cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa pag-iisip, memorya, pandama at motor control. Dahil sa hindi buong paglaki, maaaring magdulot ito ng intellectual disability, pagkukonbulsyon at developmental delay. Sa ilang kaso, ang cerebellum or ang bahagi ng utak na responsable sa balance at coordination ay maaaring maapektuhan at nagdudulot ng problema sa motor skills. So, yan yung paglalakad. Ang brainstem ay pwedeng maapektuhan na maaaring magdulot ng problema sa paghinga, paglunok at heart rate. Hinala ni Neriza ang nangyari kay baby Lily may kaugnayan sa kanyang pagbubuntis. Sa sakit po siguro na nagkaganyan po si baby. Parang naapektuhan talaga si baby sa mga gamot ko kasi matatapang yung mga gamot ko. Si Neriza kasi na-diagnose ng lupus, isang autoimmune disease kung saan ang immune system inaatake ang sariling tissue ng katawan, dahilan para makaapekto sa iba't ibang organ. Nag-undergo po ako ng 6 months chemotherapy po. Last chemotherapy ko po, hindi ko po alam na nabuntis na po ako. Minsan po, sinisisi ko po ang sarili ko kasi nagkaganyan si baby, masakit sa akin. Pero pinapray ko na lang po na sana araw-araw maging healthy na lang siya. Ang tanong, may epekto nga ba ang sakit ni Neriza sa kondisyon ni baby Lily? Dahil ay iba ang itsura, ang mga sanggol na may microcephaly hindi nakaligtas sa panghuhusga at sabi-sabi. Hinuhusgahan kaagad ng tao yung lifespan nila na ay hindi magtatagal yan, ganon. Sa physically po, lagi nilang, bakit ganyan yung ulo ng anak mo? Bakit ano? Sa physical po, nakikita na kagad nila, tapos dinajudge na po kagad nila yung bata. Paniniwala ni Neriza, konektado sa sakit niyang lupus ang kondisyon ng anak na si baby Lily. Noong ipinagbubuntis niya kasi ito, sumailalim din siya sa chemotherapy.
Yung pinagbubuntis ko pa po si baby, hindi po ako makalakad, masakit po yung isang paa ko po. Siguro sa sakit ko po, dala ng sakit ko. Tapos yung pagbubuntis ko naman sa kanya, medyo mahina talaga yung katawan ko. Yung immune system ko po mahina talaga, tapos baba po ng potassium ko po. Ang tanong, Dok, posible nga bang makaapekto sa development ng isang sanggol ang kondisyon ni Mommy habang nagbubuntis, gaya ng lupus o cancer? Pwedeng makapag-paresulta sa microcephaly ang isang nanay na may cancer because of the chemotherapeutic drugs. Yung cancer drugs mismo, yun yung magkukos. Komento pa ng ilan sa social media, ang pagliit daw ng ulo ng sanggol, epekto ng pag-inom ng acne medication habang nagbubuntis. Dok, totoo ba ito? Yes, yan ang isang gamot na known cause na po pwedeng makapag-resulta sa microcephaly sa isang buntis na babae na uminom ng gamot para sa tagihawat. Paglilinaw ni Doc, posibleng sanhi ng microcephaly ay ang impeksyon ng ina habang nagbubuntis, gaya ng Zika virus, rubella, toxoplasmosis o cytomegalovirus. O kaya naman ay exposure sa mapanganib na kemikal, alak o droga habang nagdadalang tao. Ang isang nanay na kulang sa folic acid ay po pwedeng magkaroon din ng anak na ang end result in nagkakaroon ng microcephaly. Pwede rin na yung nanay ay na-expose sa kung ano-anong chemicals. Kung ang nanay ay exposed or gumagamit ng drugs, mga ipinagbabawal na gamot. Kung ang nanay ay nagsisigarilyo. Kung ang tatay ay nagsisigarilyo, passive smoking yon. Usually yung ultrasound sa first trimester pwedeng wala pa. Pero karaniwan yung sa second trimester na ultrasound na ginagawa ng OB sa nanay, pwedeng doon may makita na maliit pala yung ulo ng baby sa loob. Walang lunas sa microcephaly, pero ayon kay Doc, ang maagang intervention, tamang paggabay at suporta mula sa mga espesyalista ay makatutulong para mapaunlad ang kakayahan at kalidad ng buhay ng bata. Ang mga infections ay preventable. Like for example, yung mga infectious causes ng microcephaly tulad ng rubella. Rubella is preventable because there is the MMR vaccine. So kaya nga dapat yung women of reproductive age, so bago ka palang mag-asawa, bago ka palang manganak, ay nabakunahan ka ng MMR. Ang microcephaly ay walang gamot, pero may pag-asa na mabuhay ng matagal hanggat ang pag-care doon sa batang may microcephaly ay naandyan. Layo ng Microcephaly Awareness Philippines na maipalaganap ang pag-unawa sa microcephaly at mabigyang suporta ang mga pamilyang nag-aalaga sa mga mayroon nito. Kami po sa Microcephaly Group ay sumusuporta sa mga kapwa po namin nanay, kapwa po namin mga bata. Nagbibigay po kami ng suporta sa isa't isa. Minsan nagkakandak po kami ng event yearly para magsama-sama po yung mga nanay at mga bata para maramdaman po nila na hindi po sila nag-iisa, na merong isang grupo na handang yumakap at kumalinga po sa kanila. Wala namang kumpirmadong datos ng mga kaso ng microcephaly ang Department of Health. Ang kagustuhan ni Maricar na makapagbahagi ng suporta sa mga may microcephaly, mayroon palang pinaghuhugutan. Akala namin napaka-rare nung condition namin. Tapos, weeks, years, time pass by, padami na ng padami yung mga members namin na nagkalat na pala yung mga microcephaly dito sa Pilipinas na hindi lang nabibigyan ng atensyon, na hindi lang sila na-expose masyado sa lipunan. Bilang nanay, para matanggap ng lipunan tsaka mga taong nakapaligid sa'yo, yung kalagayan ng anak mo is ipapaliwanag mo sa kanila na siya ay microcephaly, nakuha yon hindi dahil sa sinumpa siya or what, yung hindi, isa siyang condition na neurological condition na na-acquire ng mga bata. Nais ni Maricar na sa pamamagitan ng kanilang grupo, mabigyan ng inspirasyon at pag-asa ang mga pamilyang lumalaban dito.
lalo pat ang kanyang anak na may microcephaly, 9 na taong gulang na. Since neurological condition sila, most of them is mga bedridden babies. Yung mga simpleng ngiti lang na magagawa nila, yung makipaglaro lang sila sa'yo sa pamamagitan ng, kasi most of them hindi po nakakapagsalita. Yung mangitian ka lang po nila is malaking bagay na po yun sa amin eh. Hanggat nakikita po namin lumalaban ng mga bata is nilalaban po namin. Hanggat matapang po sila, kailangan po rin namin maging matapang para sa kanila. Gaya ni Maricar, si Neriza, ilalaban daw ang anak hanggat kaya. Yung mabuhay na lang po siya ng matagal na kasama namin. Yun na lang yung pinapasalamatan ko sa Panginoon po na kung hanggang kailan niya po ipapahiram sa amin si Baby Lily po. Wala na po akong dapat ihingiin pa po. Yung makasama na lang namin siya araw-araw, yung maibigay ko po sa kanya yung mga pangangailangan niya, yung makita niya na kung ano namin siya kamahal po. Hinihikayat ko po ang mga nanay na wag po nating ikulong ang ating mga anak. I-out of the box po natin sila, i-expose po natin sila sa lipunan, wag po natin silang ikahiya. Ang microcephaly ay walang gamot, pero may pag-asa na mabuhay ng matagal hanggat ang pag-care doon sa batang may microcephaly ay naandyan. Walang ibang hangad ang isang ina, kundi ang maisilang ang sanggol ng ligtas at malayo sa sakit. Gaya ni Neriza at ni Maricar na patuloy na lalaban at magpapakatatag para sa mga anak. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.